Harapin sa katotohanan, patatagin sa pag-ibig. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang isang healthy at matibay na relasyon ay nakatayo sa dalawang mahalagang pundasyon: confronting in truth at affirming in love. Para itong dalawang paa, kapag kulang ang isa, hindi ito makakatayo ng maayos. Madali itong matutumba sa kahit anong pagsubok. Alam natin ang sinabi ng salita ng Diyos: "The truth will set you free." Pero kung minsan bago tayo palayain ng katotohanan, kailangan muna tayong masaktan nito. Kung may lalapit sa atin at magsasabing, "Pwede ba kitang makausap? May ilang bagay lang akong gustong itama sa buhay mo." Hindi agad tayo matutuwa. Minsan nasasaktan tayo. Minsan nagiging defensive tayo. Minsan naiisip natin, sino ka ba para pagsabihan ako? Pero ang katotohanan, kahit masakit, ay instrumento ng pagpapagaling. Parang isang surgeon na kailangan maghiwa upang maalis ang sakit sa loob ng katawan. Hindi niya ito ginagawa para manakit, kundi para magpagaling. Ang sabi po sa Bible, a word of encouragement does wonders. Proverbs 12 verse 25, yung pangalawang bahagi ng The Living Bible. Kaya kapag kailangan nating magsabi ng katotohanan sa isang tao, gawin natin ito ng may pag-ibig. Simulan natin sa affirmation at tapusin din natin sa affirmation. May tatlong bagay na mahalagang ipaalala, o 3 things to affirm. Una, affirm that you love and care for that person. Iparamdam natin na mahal natin sila at tunay tayong nagmamalasakit. Pangalawa, affirm that you will pray for and help that person. Ipaalam natin na ipagpe-pray natin sila at hindi natin sila iiwan sa laban na yun. At pangatlo, affirm that you believe that person can change. Sabihin natin na naniniwala tayong kaya nilang magbago dahil ang Diyos ay gumagawa pa rin sa buhay nila. Ganyan ang ginawa ni Apostol Pablo sa 1 and 2 Corinthians. Hindi niya iniwasan ang mahihirap na katotohanan, pero hindi rin niya kinalimutan ang affirmation. Sinimulan niya ang kanyang sulat sa "I always thank God for you" at tinapos niya sa "My love to all of you in Christ Jesus." At sa gitna ng pagtutuwid, sinabi pa niya, "I have great confidence in you, and I have a lot of reason to be proud of you." Mula po yan sa 2 Corinthians chapter 7 verse 4 ng God's Word. Napakaganda ng isang maliit na detalye. Ginamit niya ang salitang "and", hindi "but" o yung "pero". Kapag sinabi natin mabuti kang tao pero parang nabubura ang lahat ng mabuti nating sinabi. Pero kapag sinabi natin mabuti kang tao and naniniwala akong may mas ilalago ka pa, may pag-asa, may biyaya, may pagmamahal. Kaibigan, ang katotohanan na walang pag-ibig ay nagiging malupit o masakit. At ang pag-ibig na walang katotohanan ay nagiging mahina. Pero kapag pinagsama ang dalawa, doon nagiging matatag ang relasyon.
Think about this, my friend. What are some practical ways you can plan what you're going to say when you confront someone? Paano mo paghahandaan ang sasabihin mo kapag kailangan mong magsabi ng mahihirap na katotohanan? At pangalawa, think about this, my friend. How has someone used affirmation when correcting you in the past? How did it make you feel? May pagkakataon ba na may nagtuwid sa iyo pero ramdam mong mahal ka nila? Ano ang epekto nito sa puso mo? At pangatlo, think about this. Why does the truth sometimes hurt? Bakit kaya minsan masakit ang katotohanan? At paano ito nagiging daan ng pagpapagaling? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.